Magandang hapon po sa Didascalas International Church Philippine. Salamat po sa buhay ng bawat isa na ating mga kapatiran dyan. At patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon, maging sa ating Bishop, Sir Dan Apolinaria. Bishop, salamat po sa buhay mo at napakaganda po ng iyong plataforma. Nakita ko po at nalalaman ko po kay Sister Let ang lahat sapagkat si Sislet ay updated po palagi sa akin. So salamat Sislet sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya. Pagpalain ka natin Panginoon. Maging sa ating mga pastor, salamat sa buhay ninyo, sa inyong paglilingkod, sa inyong pribilehiyo. At magpatuloy po tayo at huwag tayong titigil at mangaral tayo. Patuloy na mangaral ng salita ng ating Panginoon. So salamat po sa Diyos. Ang ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, ang kapanganakan ng tao ay mahalaga. So, talagang nung una pa ay alam ko na. Kaya ako'y inaral ko ang salita ng ating Panginoon talaga. Grabe ang binibigay sa akin ng wisdom ng ating Panginoon. In Jeremiah chapter 1 verse 5, binasa kanina ni Sislet. So, basahin ko ulit. Bago pa man kita inilagay sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Bago ka pa man pinanganak, itinalaga na kita. Amen. Tayo po tumayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa mga oras na ito sapagkat binigyan mo naman ng puli ako ng pagkakataon para mangaral ng iyong mga salita. Panginoon, ikaw po ang maglagay sa aking bibig at sa aking puso at ikaw po ang pumaligid na sa akin at ikaw ang magsantong espiritu na magturo sa akin kung ano man ang sasabihin ko sa aking mga kapatid na ito. Nawa o Diyos, ang lahat ng aming pag-aaralan ay pumasok sa kanilang isip at puso at hindi lang nila ito marinig, kundi ilagay nila ito at gamitin nila ito sa kanilang buhay sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa pagpapala, salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ikaw po ang Diyos na aming sasambahin, wala nang iba. Salamat po sa kagalingan, salamat muli sa pusong malinis at talisay. Hindi po kami karapat-dapat, ngunit pinili mo po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang pinakamataas na papuri pagsamba sa iyo lang po at wala nang iba. Ang natin magsabi ng Amen and Amen and Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Palakpak po muna para sa Diyos. Ayan, palagi po sa Diyos ang papuri at pagsamba. What is God divine plans? Diba? God divine plan is perfect purpose and design for humility and for each individual life. It include His desire to save us through Jesus Christ, to guide us into righteousness, and to give us eternal life with Him. Amen? God divine plans. Ang banal na plano ng Diyos. Ano kaya ito, mga kapatid? Sa yung iba, nagtatanong, totoo ba ito? Ang kaarawan ay mahalaga sapagkat ipinapaalala nito sa atin ang buhay ay likha ng ating Panginoon Hesukristo. Hallelujah. A person's birth is important according to the Bible because birth is a symbol of one's God creation. Totoo po yan mga kapatid. Ang kaarawan ng tao ay mahalaga ayon sa Biblia, sa uri ng kapanganakan ay simbolo sa isa sa nilikha ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya pala napakahalaga na ang tao ay dumarating sa punto na pag-birthday niya na ang saya-saya, di ba? Yung iba dyan, ang umutang pa, yung mga ganyan, di ba? Para lang may ihanda. Ganyan tayo, no? A set you apart. God consecrated Jeremiah. Itinalaga na kita at nangangahulugan, hiwalay siya para sa isang banal na layunin. Kapatid, hiwalay sa isang banal na layunin. Amen? Appointed you as a prophet to the nation. Jeremiah calling was to be a prophet, not only to Israel, but also to many nations. Kaya pala, maraming pastor, maraming evangelist na nangangaral ng salita. At kahit hindi ka pastor, hindi ka evangelist, no? Pag nalaman mo ang salita ng Panginoon, nagbabasa ka ng Bible, masipag ka, mangaral ka sa mga tao, kahit kanino.
ipangalat mo ang salita ng ating Panginoon. Huwag ka matakot, no? God has a plans for each of us. Even born, we are born. Sabi ganon. We are born. Psalms 139 verse 13 to 16, no? Basahin na lang natin, nandiyan naman si screen pag nakita yung verse. God divines plans, salvation, guidance, eternal life, no? Letter A, salvation. Letter B, guidance. Letter C, eternal life, no? God divine plan, sabi, ang banal na plano ng ating Panginoon. Mula pa sa simula, may banal na plano ang Diyos para sa tao. Ang magkaroon ng relasyon sa Kanya at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Kahit na nagkasala ang tao, hindi nagbago ang plano ng Diyos. Ang iligtas tayo sa pamamagitan ni Jesucristo Jesus na ating Panginoon. Palakpak po sa ating Panginoon. Amen. Letter E, salvation. Kaligtasan. Dahil sa kasalanan, nahiwalay ang lahat ng tao sa Diyos. Ngunit ibinigay ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. No? Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Grabe. Kapatid, ibinigay ng Diyos ang buhay niya para sa ating lahat. Letter B, guidance, gabay ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Matapos tayong maligtas, binigyan niya tayo ng Kanyang salita, ng banal na Espiritu upang tayo gabayan sa katotohanan at katuwiran. Amen? Kaya pala tayo pag nananalangin, umaalis, bago tayo kumilos, kapatid, manalangin ka. Bago matulog, paggising, manalangin ka, magpasalamat sa Diyos. Amen? Hallelujah! No? Letter C, eternal life. Buhay na walang hanggan. Ang pinakadakilang pangako ng plano ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Kasama siya sa langit. At kung saan wala ng sakit, pagdurusa, o kamatayan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yan, Romans 6:23. So, nandiyan sa screen. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoong Jesucristo. Talagang grabe dahil sa pagmamahal at pag-ibig at kahabagan ng Panginoon, naligtas tayo. Kaya ngayon, kapatid, tayo ay malaya na. No? Huwag na tayong kung ano pang magagawa natin, kung ano pang ginagawa natin, tayo ay malaya na. Amen? No, malalaman natin kung paano tayo naging malaya. Every life has meaning and purpose. Bawat buhay ay may kahulugan at layunin. No? Bawat individual, anuman ang kanilang kalalagayan, talento o pinagmulan, ay may likas na halaga. Ang buhay ay hindi basta-basta o walang kabuluhan. Bawat tao ay may dahilan kung bakit siya umiiral at potensyal na maaapekto o makakaapekto sa mundo sa isang paraan. No? Ang kahulugan ay layunin ay matatagpuan sa pamamagitan ng mga relasyon, pagsunod sa posisyon, o pagtulong sa isang bagay na mas dakila kaysa sa sarili. Kaya pala ayaw ng Panginoon na tayo ay makasarili. No? Huwag tayo makasarili, kapatid. Ang pagkilala dito ay naghihikayat sa mga tao na mamuhay ng may intensyon gumawa ng positibong desisyon at ang kahalagahan ng kanilang pag-iral. Amen? Kaya pala dapat medyo alam natin ito. Alam natin kung ano yung mga dapat gawin natin bilang isang tao o bilang nilikha ng ating Panginoon o bilang naririto sa ibabaw ng mundo ng Diyos. No? Ng mundo. In short, our lives matter because every person has a unique role. Meron pala tayong mga katangi-tanging papel na gagawin dito sa mundo. Ano kaya ito, kapatid? Ano ba yung papel ko sa mundo?
Ano ba yung gagawin ko? Bakit ba ako nandito? No? A person's birthdays mark the beginning of the fulfillment of God's plans for him or for her. Hindi lang sa akin ang plano ng Diyos, hindi lang sa iyo. Kapatid, sabi, bakit ba siya pinagpapala ng Diyos? Kasi hindi ka sumusunod sa ating Panginoon. Minsan may kainggitan pa. Bakit nagtatanong? No? Ganyan ang tao, kapatid. Pero sabi nga dito, may plano ang Diyos, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Hindi lang para sa iyo, sa mga katabi nyo dyan, kundi para sa lahat. No? Sabi nga doon, no? Kaya nga, ang kaarawan ay hindi lang simpleng selebrasyon, kundi paalala ng kahangahangang gawa ng Diyos sa paglikha ng buhay. Kahanga-hanga. So, ibig sabihin, dapat, Lord, thank you. I'm proud of you. Dapat ganon. Panahon din ito upang kilalanin na tayo ay mahalaga sa Diyos at may katangi-tanging papel sa mundo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon talaga sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Talagang napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Sa kabila ng ating ginagawang mga kasalanan, sa kabila ng ating mga ginagawang mga kung ano-ano, tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. No? Doon sa letter A, sa salvation, transforming power in our heart. No? It teaches us live in life, humility, and faith every day. Ang tunay na kaligtasan ay hindi lang kaalaman tungkol sa Diyos, kundi karanasan. Binago niya ang ating puso. Itinuturo nito sa atin ang mabuhay sa pag-ibig, kababaang loob at pananampalataya sa araw-araw. Yan ang dapat nating ginagawa, mga kapatid. So, anong nangyayari, mga kapatid? Ang kaligtasan ay hindi lamang pagliligtas mula sa kasalanan, kundi ang muling pagbabalik sa tamang ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ito ang simula ng bagong buhay, pinatawad, binago at puspos ng kanyang biyaya. Kapatid, pag pala tayo ay nagbago, puspos, at papatawarin tayo ng ating Panginoon. Kaya nga sabi doon kay Jeremiah chapter 1 verse 6 hanggang doon sa 10, ang sabi doon sa chapter 6, nang magkagayon, sinabi ko, O Panginoon Diyos, narito hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata pa. Amen? Ganun yung sinasabi natin. No? Ganun na sinasabi ng mga tao. Na, Panginoon, hindi mo na ako magbabago. Pag niyayaya sa church, hindi mo na ako sasama, bata pa ako. Ayaw kong magsalita kahit na may nalalaman ako tungkol sa Biblia kasi nahihiya ako. Kinahihiya. Parang ayaw mo magbago. No? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sabi ng Panginoon, nang magkagayon, sinabi ko, O Panginoong Diyos, narito ako, hindi ako marunong magsalita. Pero, anong sabi doon sa verse 7? No? Anong sabi doon? Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sasabihin, ikay bata, sapagkat saan mang kita susuguin ay paparoon ka, at anumang iuutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Kapatid, tandaan po natin ito. No? Binigyan po tayo ng salvation ng ating Panginoon. No? Binigyan po tayo ng Panginoon ng karunungan na para magawa natin yung mga bagay na magaganda. Subalit anong ginagawa natin, kapatid? Pag binigyan ka ng trabaho, ang ginagawa mo, nagnanakaw ka. Pag binigyan ka ng pera, nanluloko ka. No? Pagka binigyan ka ng mabuting asawa, niluloko mo. Nagsusugal ka, lahat. Kaya ka nilagay dito sa mundo para gumawa ka ng tama.
inutusan ka ng Diyos. Hindi ka lang basta ipinanganak ng iyong ina. Nakita ka na ng Diyos. Kaya wala kang dapat itago. Amen? Lahat yan ay hayag sa ating Panginoon. Kaya malinaw ang sinabi, kapatid. Sumagot ang Panginoon. No? Ngunit sinabi ng Panginoon, huwag mong sabihin, ika'y bata pa. Maraming nagsasabing ganyan. Maraming ayaw magbago kasi bata pa. Si Jeremiah takot pumunta doon magsalita kasi bata pa raw siya. Pero sabi ng Panginoon, ako ang magsasalita sa iyo. Amen? Letter B, guidance. In trusting God completely. Ang tunay na patnubay ay hindi nakasalalay sa sarili nating pangunawa, kundi sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. Kapag hinahayaan natin siyang gumabay, hindi lamang niya ipapakita ang daan. Kasama natin siyang lumakad dito. Ang kanyang patnubay, ang nagbibigay ng kapayapaan. Kahit hindi malinaw ang direksyon at lakas, kahit mahirap ang paglalakbay. Kapatid, kaya nga, tinuruan tayo ng ating Panginoon na manalangin, magtiwala sa Kanya, sapagkat Siya ang gabay natin. Kaya, kapag ikaw, binigyan ka ng pagkakataon sa buhay mo na mabago, may taong ginamit para sa'yo, kapatid, lakaran mo ito, sundan mo ito. Ano mo yung revelation ng Lord? Ano ba yung kapahayagan ng Panginoon sa buhay mo? May guidance ba ako ni Lord? Yung iba, kung ano-anong ginagawa nila. Alam mo kung bakit, kapatid, kulang sila sa pagtitiwala sa Diyos at pananalangin. Kahit kilala na nila ang Diyos, hindi sila nananalangin, hindi sila humingi ng gabay, umaasa sila sa tao. Di ba? Pag nagsisimba sa church, magsisimba kasi may biyaya. Bakit hindi naman pastor ang nagbigay ng buhay sa iyo? Hindi naman ako ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Walang iba kundi ang Diyos. Yan ang gabay mo, ang ating Panginoon. Huwag ka sa akin humingi. Huwag kang humingi sa church. Huwag kang umasa sa pamilya mo. No? Huwag ka laging pasaway. Sa Diyos ka humingi ng gabay. Amen? Hallelujah. Basahin natin ang verse 8. Huwag kang matakot dahil sa kanila, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Amen? Ililigtas tayo ng Panginoon dahil siya ang ating gabay. Kahit si Jeremiah ay duwag na ando ng kanyang pangambahin. Tayo, ganun tayo mga kapatid. Kahit gusto na nating magbago, andun yung pride natin, yung kataasan ng puso natin. Ayaw kong magbago kasi tatawanan ako ng mga tao. May dala akong Bible. Sasabihin nila, ay nagbago ka na, dati ganyan ka. Ano naman, kung nagbago ka na, purihin ang Diyos sa buhay mo. Dahil sa nagbago ka na, papayamanin ka ng Panginoon. Pagpapalain ang pamilya mo. Pagpapalain ang anak mo. Pagpapalain ang buong sambayan mo. Maging ang kaibigan mo. Amen? Bibigyan ka ng kayamanan ng Diyos. Bibigyan ka ng crown. Hindi literal na crown. Ang crown na ito ay ang buhay na walang hanggan. Ang alam natin sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, ang yung ibang alam nila, pag patay ka na, doon. Hindi lang yun. Dito pa lang sa lupa may buhay ka na walang hanggan. Ang gagawin mo, ano ang gagawin mo, kapatid? Anong gagawin natin? Sumunod. Sumunod tayo sa Panginoon. Pag sumunod tayo sa Panginoon, lalakaran natin yun. May guidance tayo. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Eternal life. Letter C. Eternal life. Our true home is in heaven. Sabi ganyan. Ang buhay
Ang buhay na walang hanggan ay binabago ang paraan ng ating buhay. Ngayon, hindi bukas, hindi sa isang taon, kundi ngayon, magbago. Amen? Kapag naunawaan natin na ang tunay nating tahanan ay sa langit, nagiging iba ang ating pananaw. May pag-asa sa gitna ng paghihirap, lakas sa panahon ng pagsubok at pag-ibig sa kapwa. Hindi tayo mamumuhay para sa pansamantalang bagay, kundi para sa mga bagay na may walang hanggang kahalagahan, pananampalataya, pagsunod at pag-ibig. Alam mo, tanda mo kapatid, pag may pag-ibig ka, tanda mo mararamdaman mo eternal life. At pag alam mo kung saan ang bahay ng Diyos, ang langit, anak ka ng Diyos. Ang iba hindi alam yan. Ang alam nila, kahit nagkakasala sila, kat sila sa langit. Ang sabi pa nga nila, pag tinanong mo, sino may-ari ng langit? Si San Pedro. Kasi yun daw may-ari ng susi. Kaya kahit sino, makakapasok. No! Ang may-ari ng langit ay ang Diyos. Kaya pag kilala mo ang may bahay, kilala mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah! Kilalanin mo muna kung nasaan ang bahay ng walang hanggan. Andoon nakatira ang Kristo na babago ng buhay mo. Amen? Hallelujah! John 17:3 na NIV, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisang tunay na Diyos at si Jesus Kristo na iyong sinugo. Kilalanin mo ang Diyos, kapatid. Alam mo, kapatid, tanda mo, babaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Ang eternal life ay hindi lamang basta buhay na walang hanggan o walang katapusan. Ito ay buhay na may ugnayan sa Diyos, buhay na puspos ng pag-ibig, kapayapaan, at katuparan ng kanyang kalooban. Ito ang buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos, malayo sa kasalanan, sakit o kamatayan. Malinaw, no? Sa madaling sabi, ang tunay na buhay na walang hanggan ay ang makilala at makapiling ang Diyos magpakailanman. Kaya nga dito pa lang, pag nagbago ka, kapatid, gaganda ang buhay mo. Magkakaroon ka ng buhay na walang mangbani. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan ay hindi lang pagkatapos ng kamatayan, nagsisimula ito sa pagkilala kay Kristo. Habang nabubuhay tayo at sa susunod at sumusunod sa kanyang kalooban, tayo'y mabubuhay na nasa kanyang walang hanggan. Tayo mabubuhay ng walang hanggan o sa kanyang mga plano. Amen? Hallelujah. Nagpatunay nito, kapatid, no? Kahit nga si Apostol Pablo, maging si John, beloved, no? Siya yung sumulat sa sa pag-ibig sa Diyos. No, isinulat ito ni Apostol Pablo, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Ang sabi doon ni Juan, in John 3:16, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, no? Si Juan ang nagpapatunay, no? Ang kabutihan ng Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ni Jesucristo na handang mamatay upang tayo ay mabuhay. Ibig sabihin, namatay na si Kristo para sa iyo. Anong gagawin mo, kapatid? Magbago ka lang. Magbago ka na. Ganun lang yung kasimple. No? Hindi mo na kailangan maghirap pa, kapatid. Si Pastor Pablo or Paul, dati siya yung inuusig, no? Dati siya yung nang-uusig. Ngayon, siya na yung inuusig ngayon. Kung alam lang natin yun. Si Pastor Pablo, no? Talagang binabanatan niya yung mga taong nag-aano sa ating Panginoon. No? Pero ngayon, si Pastor Pablo ay isa na siyang alagad ng ating Panginoon. Purihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Grabe. Siya mismo ay tumatangi o talagang tinanggi niya si Jesus, si Pedro.
no? Maging si Pedro, no? Ay itinanggi niya, no? Purihin ang Diyos na nasa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo ay ibinigyan tayo ng buhay na may pag-asa at isang pamana na hindi nasisira, ang buhay na walang hanggan. In unang Pedro, talatang 1:3 hanggang 4. Grabe! Ang eternal life ay hindi lang gantimpala sa dulo ng ating buhay. Ito ay regalo ng Diyos, no? Sa mga tumatanggap kay Kristo. Tumatanggap kay Kristo. Ipinapakita niya ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapatawad at kaligtasan na walang bayad. Libre, kapatid. Mag-confess ka lang. Libre yan. Pagka ikaw ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, may sukli. No? Amen? Hallelujah. Walang bayad, pero masukli. Saan ka pa? Doon ka na sa ating Panginoon. Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon, ang mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Talagang si Yesu Kristo ang magbibigay ng pag-asa. Salvation, transformation, power in our hearts. Ang kapangyarihan nagmumula sa Diyos na magbabago ng ating kalooban. Letter B, guidance. Entrusting God completely sa ganap na pagtitiwala sa ating Panginoon. Letter C, eternal life. Our true home, it is in heaven. Ang tunay na ating tahanan ay sa langit. Kapatid, salamat po sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoon. At sa araw na ito, kapatid, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. At lalabas ka sa charts ng didaskalos, ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ang matatanggap mo. Kagalingan ay natanggap mo na. Ngayon pa lang, kapatid, magbago ka na. Baguhin mo ang buhay mo. No? Iingatan ka ng ating Panginoon. Sabi sa Psalm 139:13, ulitin ko ulit, sapagkat ikaw ang lumikha sa akin, mga laman, kay ganda ng iyong mga gawa. Amen. In Psalm chapter 139, verse 13-14, mag-conclusion po tayo. Ang kapangyarihan ng tao ay hindi aksidente. Ang kapanganakan ng tao ay hindi aksidente. Ang Diyos ay may layunin para sa bawat isa. Kahit bago pa tayo ipinanganak, ang buhay ay mahalaga. Kaya dapat natin itong pahalagahan at gamitin para sa Kanya. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, nawa po, mga kapatid, meron po tayong naunawaan. At magpatuloy lang po tayo, mga kapatid. At huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. No? Tandaan po natin, mga kapatid, kasama po natin ang ating Panginoon. Salvation, guidance, and eternal life. Tandaan po natin lahat yan. Tayo po yung tumayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Sa pagbibigay mo muli ng kaunawaan sa bawat isa. Salamat po sa Santong Espiritu sa pagsama mo sa akin, Panginoon, maging sa mga kapatid kong ito. Tawa, Panginoon, ang lahat ng aking sinabi ay gawin nila, Panginoon. Lahat ng aking pag-aralan ay ibinahagi ko po sa aking mga kapatid sapagkat ito po ay galing sa iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagpapala. Salamat po sa eternal life. Salamat po sa lahat ng biyaya na aming natanggap. Panginoon, muli ingatan mo ang aking mga kapatid na ito. Magpatuloy sila sa kanilang paglilingkod. Salamat po sa bawat pribilehiyo na ibinigay mo sa buhay ng bawat isa. Sakit, karamdaman, Panginoon, ay tinatanggap po namin ang kagalingan. Ngayon po ay magaling na po ang lahat na may mga sakit, karamdaman. Sa lahat po, Panginoon, na nakakilala sa iyo, Panginoon, salamat po sa buhay nila. Muli, magpatuloy po kami at anuman ang darating na sakuna, lindol, bagyo o anuman, Panginoon, ito, baliwala po sa amin sapagkat kasama ka po namin. Ikaw po ang Diyos na naggagabay sa amin. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng walang hanggang buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa mabuting puso. Salamat po sa pusong dalisay. Salamat po
sa lahat ng ibinigay mo sa aming buhay. Muli, karapat-dapat ka, Panginoon, at kulang ang mga salita na aming mababanggit sa pagpapasalamat. Ama, muli po itinataas ko ang iyong pangalan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos at ng Espiritu Santo, alat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoon at nawa po ay magpatuloy po tayo. Kahit ano pong mangyari, huwag tayong bibitaw. At ngayon, kapatid, asahan mo na sa araw na ito, itinanggap mo na ang pagpapala ng ating Panginoon. Panigurado, pag uwi mo sa bahay mo, manalangin ka, magsisi ka. Ngayon pa lang, andyan sa Church ng Didascalos, ibigay mo lahat ang pagluha, ibuhos mo, maging ang iyong mga problema, ibigay mo sa ating Panginoon. At lahat yan, ang Panginoon ang magiging gabay at Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Salamat Ama, salamat po ng marami sa lahat na nagtiwala sa ating Amang Diyos. Paalam po. God bless all.